Hello mga ka-Enkwentro, ito po si Boss Moki at ito ang Enkwentro Creepy TV kung saan magre-react tayo sa iba't ibang video ng misteryo at kababalaghan. At lalo-lalo na, magre-react din tayo sa ating mga pinagmamalaki at iniidolong mga Pinoy Ghost Hunters. So let's go! Ang video titirahin natin ngayon ay kay Kuya Rick TV. Paki-subscribe nyo rin si Kuya Rick TV. Ghost Hunter ito. Ang pununtahan nila ngayon ay ang Sempio Mansion Demonic Encounter. Oh, let's go! Ngayon, samahan niyo ako na imbestigahan kung ano ba yung nababalot at kababalaghan dito sa Espina de Leon Sempio Mansion. Tara, samahan niyo ako. Tara. Sa bang demonic entity ba yun? Oo, lakas. Gano'n lakas mo? Grabe. Bago natin simulan, ay alamin muna natin kung ano nga bang kasaysayan meron itong Espina de Leon Sempio Mansion. Ang Sempio Mansion ay ginawa noong 1890s. Tagal na. Isa ito sa pinakamatandang mansyon sa San Miguel, Bulacan. Sa Sempio malapit sa amin. din raw tumuloy o natulog ang bayaning si Gregorio del Pilar o mas kilala sa tawag na General Goyo, ang Batang General. Bukod doon ay meron ding malagim na kasaysayan ang Sempio Mansion na ginawa ring kuta ng mga Hapon kung saan binihag, pinahirapan, pinagsamantalahan at pinaslang ang mga Pinoy noong panahon ng pananakop. Dahil sa mga kahindik-hindik na pangyayari sa Sempio Mansion ay di umano maraming nagpaparinig, naglalakad, gumagalaw na upuan, sumisigaw pagsapit ng gabi at nagpapakita. Kaya mamayang gabi, aming iimbestigahan ang mga misteryo at kababalaghan na nagaganap sa mansyong ito. Mga b-roll mo pa lang, nakakatakot na. Ngayon, kasama natin si Pon TV upang imbestigahan itong Sempio Mansion. Mga kababalaghan, bago natin pasukin itong Sempio Mansion, ay kailangan muna nating mag-protection ritual para sa ating kaligtasan, para hindi tayo maapektuhan ng mga negative energy na nandito sa bahay na ito. Sinimulan ko na ang protection ritual para kapag pumasok kami sa loob ng Sempio Mansion ay sigurado ang aming kaligtasan. Sinimulan na namin ang aming pag-explore dito sa Sempio Mansion kung saan gagamitin ko ang aking divining rod upang ma-detect kung may bakas ba ng mga entities dito pa lang sa labas ng mansion. At hindi pa kami nakakalayo ay meron kami biglang dito agad sa harapan mismo ng pintuan ay meron tayo na sense na negative energy. Pero pag lumagpas naman tayo dito, wala na. Talagang sabihin itong mismo talaga. yes, ay spot na. Pagpasok man. Dito pa lang sa mismong pinto ng mansyon ay meron na ako na-detect na negative energy kung saan may mga nagpapakita at nagpaparamdam. Kaya ipagpapatuloy na namin ang aming exploration sa loob. Tara, diretso tayo sa loob. So guys, tara, tuloy natin yung ating check ng divine rod ni Kuya Rick. Tsaka meron tayo na naman kanina. San Miguel, Bulacan. Taga Bulacan ako, hindi ko alam yan. Ang alam ko lang bahay na pula. Meron pa pala dyan sa San Miguel, Bulacan. Saan kaya yan? Lapit lang naman ang San Miguel. Tinanong ko ang mga naninirahan dito sa Sempio Mansion at sinabi nila na meron nagpaparamdam doon sa mga spot na aking na-detect. Pansinin talaga natin yung pattern yan na parang Pagbabasa na ito. parang palabas siya. Palabas. Napansin ko yung aking mga nadedetect na spot ay mayroong pattern. Kaya Yun.
Pero pantay, yes, pagserbahan natin. Siya talagang pantay yung pattern niya, papalabas. Pinagpatuloy namin ni Pon TV ang pag-explore dito sa Sempio Mansion. At hindi pa kami nakakalayo ay Tinatambayan ba nila sa posible po yun. Siyempre kapag dumadaan sila dito, hindi ko na yung mga negative. yes, naiiwan na nila yung bakas na yun. Ano? Bigyan mo agad. Oh. Grabe. Ano yung last ng cross ng ano niya? Divine Rad ni Kuya Rico? Oh. Parang natatandaan ko to. Parang pinuntahan na nila ano to eh. Nila Jay Costura. Parang napuntahan. Ito yata yung may malalaking puon na mga nakabalot ng kumot na puon. Di ko sigurado, di ko sure. Pero parang ito yun eh. Pag may nakabalot na puon diyan, malalaki. Yan na nga yun. Kumuha ulit. Ibig sabihin, nalalakasan natin yung negative energy. So, pag nadadaanan natin yan, focus talaga siya. Yes. Kinikilamot na. Ayan, tingnan natin. Yun. Alam mo kung bakit merong nasa-sense dito sa gamit. Dahil nakahawa. Yes. Nakahawa ka na nung kung sino may entity. Oo, nandito. Okay. Sa aking pagdedetect, pati ang mga gamit dito sa bahay ay meron na rin bakas na negative energy. Indikasyon lamang ito na infested na ng negative energy ng mga entities ang lugar na ito. Mamaya guys, susubukan din natin yung pinamit natin stick. Kung magtutugma din yung detect natin. Iikutan natin ito. Kung meron tayong madidetect na mapuhugis ng entity at i-check din ni Kuya Rick yung kanyang divine rod kung meron na. Nakakaramdam na ako ng alapot. Yes. Sabihin indication yan na Malapit na. Oo, Malapit na malapit sila. na sila. Palabas na sila. Pinagpatuloy ko ang pagdedetect sa mga gamit na nandito sa bahay at Dami pa yun. Kasi nga, dito lang sila umiikot. So meaning, nakahawakan talaga nila yung mga gamit. Kaya nagkakaroon po ng bakas ng negative energy. Negative energy. Ganun ba nagpatuloy yun? ako sa pagdedetect o paghahanap ng mga spot dito sa bahay nang biglang O sila dito. Yes. Meron akong napanood na na may nakunan siya. So, Na stick na may nakunan siya. sige, tingnan natin mamaya. Kung meron tayong makukuha na mamaya. Sana kung sila umalis. May mga bakas na negative energy. Dami! Halos lahat ang upuan. Imagine lahat ang upuan, no? Hindi na punta na ako. Grabe naman yan. So, ibig sabihin po na marami kang bakas ng negative energy. Yan, pareho nga tayo, no? Pinabutan niya. Hindi kinabutan na ako. Pati ako, Ako po sila ngayon. nangyari. dinetect ko ang bawat upuan at puro negative energy na siya. Samantalang yung lamesa, wala akong nadedetect. Balikan natin yung upuan. Inulit ko ang pagdedetect sa mga upuan at talagang So, ibig sabihin, may mga Detect na ako. Parang hindi ko nang gamitan. Sige, mamaya na lang. Tuloy tayo saan? Kung talaga sila sa mga upuan. Yes. So, it means na yung mga entity na yan. Tumatambay talaga sila dito. Sa upuan na yan. Ayun o. Alis lahat. Naka-egis talaga lahat. Grabe sa dapat talaga ng upuan. Yes. So guys, meaning pala, yung mga entity dito sa paikot ng lamesa na to at may mga upuan, madalas dito na nakatambay. sa hindi may paliwanag na pangyayari ay bigla na lang kaming kinalabutan ni Pon TV. Tara, tuloy tayo tuloy natin. Parang na kayong ginagalawan nila. Pati ang aming cameraman ay nagtataka bakit lagi nadedetect ang upuan. Ba't lahat ng upuan? Ang upuan talaga. So, ibig sabihin na nauupo. Mas madalas silang nakaupo talaga. Ayun, pero ang nakikita ko dito, pinigilaw. Grabe. Ang nakikita ko dito is sa aking So observation. nakikita natin sa pattern niya, no? Yes. Is yung mga ayun, nagpaparamdam din.
is kaluluwa. Yes. Ang dami nila. Yes. Possible yan pa yung mga Ang dami naman nila. nakatira dito ng mga Hapon. Yung sinuunang pantoon. Oo. Ayun, ang halos lahat sila. Ang mga nadedetect kong negative energy sa upuan ay mga energies ng mga kaluluwang nandito na dati ng mga nanirahan. Kaya malalaman natin yan mamaya kapag nakipag-communicate ako sa kanila. Guys, lahat. Halos lahat. Pero pag sa lamesa, wala siya. Wala masyado. Oh? Wala oh. Pero sa upuan, pag nilagay mo dito, ayun oh, yung upuan, ayun oh, uy. Dito nagdikit lang yung kalista. Forward natin. Anan, portal. Yes, portal. Ngayon, kapag inisita natin itong salamin, makikita mo. Oh. Isang rason kung bakit maraming mga entities dito sa Sempio Mansion dahil tong salamin na ito ay naging portal na ng mga entities. Bukas po itong salamin na ito. Meron portal talaga. Yes. Tsaka obserbahan niyo po, parang may bumubugang hangin. Sige po. Oh, yun din yung sinasabi lagi ni ano eh. Yun din yung sinasabi lagi ni Sir Ed Caluwag. Yung mga salamin na nagiging portal. Oo, eh. Eh. Lalo na yung mga lumang salamin. Ginagawa na nilang parang portal nila yun. Yun sabi nila Sir Ed Caluwag. Obserbahan niyo lang po na wag niyo ididikit yung kamay pero Oo nga, no? concentrate lang po na Oo nga. Iba yung pakaramdam. yes. Kaya po ibig sabihin po is yung salamin is nagiging daanan. Daanan nila. Ganun pala yun. Kaya po, Iba yung pakaramdam. may mararamdaman ka din sa ano yung may parang hangin na Ayun, no? Parang, dumadaloy sa alam mo yung parang merong gravity na hindi mo maintindihan na nararamdaman mo talaga. Parang, saan ba natin? ay, mga kaulan lang. Wag, baka hatakin kayo. Mga kaulan lang. So guys, Pinagpatuloy namin ang pag-explore dito sa Sempio Mansion kung saan sinubukan kong mag-detect ng ibang lugar dito sa mansion at yun nga, wala akong nade-detect unlike lang doon sa mga upuan at doon sa talagang spot na meron ako na-detect. Wala yun. Ayun, lahat ng upuan. Talagang nag-relax talaga siya. Tingnan niyo naman, pag wala sa upuan, no? Wala sa upuan, kabuka. Pero pag tinapat mo sa upuan, pansin niyo. Suka natin, para maano natin. Sige. Ayun, so guys, yun na, nakabuka yung rad. Pag nag-i-egis talaga yun, may madidetect talaga. Ayan, ayun o. Oh. Kung ano. Ibig sabihin, nandun siya. Dito, ng mga upuan, tinambayan talaga nila. Tinatambayan nila. Patuloy pa rin ako sa pagdedetect ng mga negative energies ng mga entities dito sa mansyon na ito. At yun nga, napansin rin ni Pon TV na halos lahat ng upuan ay puno ng negative energy. Kaya maya-maya ay susubukan na namin yung kanyang ghost tube na apps para malaman Nako, namin kung ghost meron tube. bang mga entities na madedetect ang kanyang apps or cellphone para malaman namin kung may mga entities dun sa lugar na yon. Ako naman, ang gagawin ko kapag may na-detect ay akin itong pupuntahan para ma-verify kung meron nga talagang negative energy na masesense doon. Sobrang dami. Ghost Tube. No offense sir ha, pero 50-50 ako dyan sa Ghost Tube eh. Oo. Up kasi yan eh sir. Kinakargahan lang ng mga ano yan. Ng mga random words yan eh. Yung, kumbaga, yung developer niyan, siya lang yung nagkarga ng mga ano niya. Yung mga random words na lalabas diyan. Unless, sabi mo naman, i-verified mo ng instrument mo or yung mga gamit-gamit mong instrument. Tingnan natin kung mabe-verified nga nung instrument mo, yung ghost app na yun, ghost tube.
sa last Pinuntahan natin, no? Oh, talagang may mga nauupo. So guys, parang na-excite na akong gamitin. yes. Try natin gamitin ulit yung mistake na ginamit natin. Then pag may na-detect tayo na motion o yung nag-green stick, pupuntahan ni Kuya Ray. Punta ka guys. Try natin. Sinimulan ng gamitin ni Pon TV ang kanyang ghost tube para malaman kung may mga entity sa paligid. Maya-maya lang konti ay meron nang na-detect si Pon TV. Ayun. Teka. May na-detect ang ghost tube apps ni Pon TV sa likod ng sopa. Kaya maya-maya lang ay agad ko itong pinuntahan upang i-detect kung meron nga ba talagang entity na dumaan o nag-stay doon. Grabe. Ayun, meron. Okay. So, ito tayo guys. Balikan natin yung pinuntahan natin kaninang isang place at titingnan natin kung meron tayong madidetect na ayun, kita nyo guys ha, ayun. Kita nyo, ay hugis tao talaga. Sige Kuya Rick, puntahan mo. May na-detect na naman ang ghost tube kaya agad-agad ko itong pinuntahan para ma-verify. Iba pala yung ghost tube nila. Yung palang ghost tube na sinasabi nila. Yun yung nagde-detect ng imahe. Na parang ano yan eh. Parang ang nangyayari ka dyan, sa akin lang ha. Kasi ang nadidetect niyan is yung mga napoform na bagay na nagmumukhang tao. So yun, kapag yun humugis ng tao, halimbawa yung may itinapat ka dyan sa lugar na yan, may mga portion doon na magbuhugis tao siya. Yun yung lalabas na sa ano. Pero sige, tingnan natin kung mapapatunayan pa yan. Grabe. Nalibutan ako. Nagano yung kailangan ko. Kita talaga nakita sa camera na may na-scan na Meron talaga so ito, try pa natin dito guys. Sa pagpapatuloy ng paggamit ni Pon TV ng kanyang ghost tube ay sunod-sunod na ang mga nadedetect niyang Dapat do sir, kung may EMF meter kayo, tinapatan nyo rin ang EMF meter para ma-verified niya kung ano yung pinapakita ng ghost tube. EMF meter or ano pa ba yung isa? O tama, EMF meter nga. Para kung pumalo man talaga yon na mag-ilaw man yun or yung ghost ball, at least nasuportahan niya yung ghost tube. Totoo yung sinasabi ng ghost tube. Kung meron kayong tinapat na EMF meter, sir. Pero okay naman. Sa akin is ano lang naman. Opinion ko lang naman yun. Bilang reactionist. Okay naman. entity dito sa mansyon. Halos nasa upuan ang nadedetect ng apps ni Pon TV. Upuan pala. Nawala siya. Ang dami. Nasa upuan din. Teka lang, nasa upuan lang lahat. Teka lang, katulad ng detect natin kanina, ayun o. Ayun, dito sa upuan na Nasa may likod ng upuan. Tingnan mo kung mag-e-egas yung ano natin. Yan, dyan mismo. Ito mismo na lugar na to. Kung saan merong nadedetect ang ghost tube ni Pon TV, ay ganun din ang aking divining rod. Nagpapatunay lang kung ano yung nadedetect ng apps ni Pon TV, ay yun din yung aking nadedetect sa divining rod. Teka lang. Hugis tao talaga siya. Nawala siya kanina. Nadetect ko siya eh. Doon mismo sa upuan. Wait lang. Try na. Habang lumalalim ang gabi, ay sunod-sunod na ang nadedetect ng ghost tube. Ghost tube yan. Ano yung isang app na nagsasalita naman ng mga random words? Ghost tube din yun. Itong ghost tube na to is nag-i-scan siya ng
Nag-i-scan siya ng mga figure na nabubuo. Parang ganun yan. Yung isa naman, naglalabas ng mga random words. Tuloy natin. Sana binabackupan niyo sir na EMF meter. Suggestion ko lang naman yun. Tapos, ewan ko, parang mag-i-spirit box yata kayo. Tignan natin. Ni Phone TV at ganun din ang aking divining rod ay sunod-sunod rin ang mga negative energies na aking nadedetect. Tara. Sige, punta natin. Kanina na-detect talaga kanina yun. Di ba sabi ko sa inyo, ito yung... Ito yung kanina. Yung may nakaupo. Ayun, oh. Ang lakas. Grabe. May nadetect si Phone TV na itinuturo sa akin doon sa may tabing cabinet kaya agad ko itong pinuntahan. Ayan, mismo. Guys, nagtutugma yung app at yung divine rod. Kung saan na-detect yung naghuhugis tao, may X talaga yung divine rod ni Kuya Rick. Grabe. Tapos na kami mag-explore. May tanong lang ako, Sir Kuya Rick. Yung bang divining rod mo, na yan, hindi ba namamanipulate yan? Hindi ba, or kusa lang talaga siya nag-e-X? Or kaya siyang i-move? Tanong lang naman. Kaya nga sabi ko dapat may EMF meter para kinukumpirma niya yung nakikita ng ghost tube at yung divining rod mo. Nagtatanong lang ako. Ni Phone TV dito sa mansyon. Kaya ang susunod namin gagawin ay makikipag-communicate kami sa mga entities na nandito. Kaya ngayon, gagamit muna ng apps si Phone TV para malaman o makausap yung mga entities. Kailan po ba na makausap namin kayo? Hindi po kami pumunta rito para pumanggambala. Babae po ba kayo o lalaki? Nagtanong si Phone TV sa mga entities gamit ang kanyang cellphone. Ngunit, ang tagal naming hinintay ay hindi man lang sila nag-response. Kaya, tutungo na kami at gagamitin ko naman ang aking divining pendulum para makipag-communicate sa mga entities dito sa Sempio Mansion. So guys, ngayon, dahil hindi sila makipag-communicate sa ating application, gagamit si Kuya Rick ng pendulum. So yung pendulum, sasagutan siya ng yes or no sa mga tanong na itatanong si Kuya Rick. Samahan niya kami. Tulad ng lagi kong ginagawa kapag ako'y nagpe-pendulum ritual, ay nagpopoder muna ako sa aking sarili upang maproteksyonan ko ang aking sarili laban sa mga entities na dadaan sa akin bago sila makasagot sa aking mga tanong. Kailangan ko ng protection sa aking sarili, kaya ako nag-oras. Di na ako nag-aksaya ng oras, kaya sisimulan ko na ang pagtatanong sa mga entities na nandito sa Sempio Mansion. Hindi kami pumunta dito para makipag-away. Dito kami upang mag-explore lamang dito sa inyong lugar at ipakita sa aming mga viewers na nag-exist kayo. Una namin tanong, Okay lang ba sa inyo na nandito kami ngayon? okay lang ba sa inyo na nandito kami ngayon? Di namin naasahan na gantong kabilis sasagot ang mga entities dito sa Sempio Mansion. Wala pong hangin dito. Wala kang hangin dito talaga. So yes. Salamat. Okay? Pahintuin niyo na pa-stop na. Pero, pag sinasabi ko yung stop, huminto talaga siya agad. Okay, pangalawang tanong. Mga kaluluwa pa kayo nandito? Ano yan, bilisan na sumugot to. Yes. Okay. Paano yung nilab ng malakas? Mga kaluluwa pa kayo nandito ngayon? Nakatumi na. Lakas. Stop. Tapos na ako magtanong, stop na. Okay
Okay, ibig sabihin, hindi kayo mga elemento o engkanto. Ano? Oh, lakas! Oh, buti na akong grabe. Yan. Sige, stop na. Maliwanag na kayo yung mga kaluluwa. Sige, stop na, stop. Tanong ko, kayo ba yung mga nakaupo dito na nadedetect ng aming divine gravity? Yes. Sila daw, sila nga. Sila. Ayun, nag-yes. Stop. Kumasagot. Stop. Habang nakikipag-communicate kami sa mga entities na nandito, ay meron kaming biglang narinig sa gilid namin na may Ano naglakad. ba yung mga kaluluwang nakatira dito na pumanaw na? Ano yun? Parang may makma. Kakita na. Ano yun? Ano yun? Kain lang. Kung gumagalaw siya. Narinig yun, di ba? Parang may nagwawalis. Oo. Parang may nagwalis eh. Ba't parang may makma? Nahilip ko talaga ako. Ayun, lakas. Dalawang ko eh. May nakapalib ko talaga to. Rinig yung katawan ko. Habang kami nakikipag-communicate dito, ay merong mga nagpaparamdam na sa amin. May gumagalaw ng bintana at merong lumalakad sa aming gilid. Ayun ba yung naglalakad na naramdaman namin dito? Hindi. Hindi? Ano? Kilabutan. Stop. 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 Stop kayo doon yun. Yung pa ba kayo ibang kasama dito na hindi kaluluwa? Yes na. Yes. Sige, paki-stop. Stop. Nakakaroon na dito. Pero Tanong ko, engkanto ba yun? Yung kasama nyo nandito? Stop. magdulong. No. Stop. Tanong po, kung hindi yung kanto, yung ang iba nyo kasama dito, ano yun? Demonic entity? Oh, lakas. Ano, lakas mo? Just daw. So, ibig sabihin, yung lumalakad dito, isang demonic entity. Yes. Kayo ba yung mga hapon na dati nakatira dito? Oh, sino sila? Stop, stop. Teka muna. Sir, mali naman yung tanong mo. Kayo ba yung mga Hapon na nakatira dito? Na dating nakatira dito? Tama ba? Mali yung tanong mo, sir. Hindi ka maiintindihan nun. Hapon nga eh. Hindi sasagot yun. Hapon eh. Di pa tinanong natin sila daw yung dating mga nakatira dito. Marami kaming nalaman sa aming pakipag-communicate sa mga entities dito sa Sempio Mansion dahil agad-agad silang sumasagot sa aming mga tanong. Ang mga nagpaparamdam dito sa mansyon na ito ay yung mga dati pa rin nakatira dito na namayapa na. At nalaman nga namin sa aming investigasyon na meron ding demonic entity na nandito sa Sempio Mansion. Ayon sa kwento ng caretaker dito, ang isang apo niya ay natutulog dito sa second floor ng Sempio Mansion kung saan binangungot ito at para siyang nilulutang at aming inimbestigahan at tinanong kung sino ang gumawa nun sa apo ng caretaker. Hindi naman daw ang mga kaluluwang naka-stay dito sa Sempio Mansion bagkus ang Grabe demonic entity. Grabe naman yung mga b-roll nyo, sir. Kaya mula noon ay hindi Nakakilabot naman. dito sa second floor ng Sempio Mansion ang kanyang apo. Kaya nalaman na rin namin ang sagot sa tanong ng caretaker dito Laki ng bahay. kung sino yung gumawa nun sa kanilang apo. Demonic entity yung sinasabi nyo? No. Lakas. Lakas mo. Grabe, yun o. Stop, stop. Stop. Hindi ka rin kinabutan ako, Jenny. Hindi ka kilabot mo ngayon. Hindi ka mukha. Stop.
Aming tinanong ang mga entities dito sa Sempio Mansion kung galit ba sila sa pagpunta namin dito. At ang naging unang sagot nila ay galit sila sa amin. Ngunit ipinaliwanag ko kung bakit kami nagpunta doon at kung ano ang pakay namin. Kaya noon, nung naipaliwanag ko ay hindi na sila nagalit sa amin. Tinapos na rin namin ang communication dito sa mga entities sa Sempio Mansion. At syempre, hindi makukumpleto ang exploration kapag hindi namin napuntahan yung mga malalaking phone ng last summer dito. So guys, Ito nga yun. Sila nga, ito nga yung pinuntahan yan. Saan makikita nyo yung mga puon? Ito nga yung pinuntahan nila Jay Costura. Oh, napanood ko to. May kasama siyang dalawa dun eh. Ito nga yun. San Miguel. Malalaking poon. Kayo magugulat sa makikita nyo. Talagang may mararamdaman kayo. Nakakaiba dito sa loob. Sisilipin lang natin kasi hindi na tayo pinayagang pumasok. Bubuksan na natin yung pintuan. Tara. Agad namin pinuntahan kung saan yung mga phone at yun nga ay meron biglang nagparamdam sa amin na puwersa na hindi maipaliwanag. Oh, lalaki ng poon. Init ang pakiramdam ko. Andito siya. Kaya may puwersa sila. May energy sila. May energy dito. Ito pa lang naman sa akin. So guys, hindi. Yan din yung sinabi ni ni Jay Costura na pagpasok niya dyan sa mga phone na yan, malakas na yung naramdaman niya. Ito, pares lang yata sila naramdaman. Ibig sabihin, yung mga phone na yun, meron din doon. Or may nakatira dyan sa kwarto na yan. Hindi yung mga phone. Hindi na kami papasok kasi merong agad akong naramdaman. Napakainit sa braso. Kita niyo yung braso ko. Hindi ko alam kung bakit pero grabe yung kilabot ko. Pag bukas mo pala ng pintuan, paramdam agad sila sa atin. So yan, makikita niyo yung loob. Ito yung mga puon na kaya special itong Sempio Mansion kasi wala kayong makikita na puon. Kahit saang mansion, dito nyo lang ito makikita. Hindi natin alam kung anong meron sa loob nito. Tatapusin na sana namin ang vlog namin dito sa Sempio Mansion nang biglang meron kaming napansing bakas ng paa na hindi namin malaman kung saan nagmula. Kaya inimbestigahan namin ito. Kitang-kita po sa ebidensya na talagang mayroong bakas kasi kanina may narinig kami na naglalakad at hindi lang po isa yan. Actually may nakita pa ako ditong isa yun, ayan hakbang po siya, hakbang nakapaa. Oo nga, hakbang nga. Sakto siya yun. Sakto. Kasi kanina po, meron kaming narinig na humakbang. Yun nga po namin una. Kasi kanina, Hakbang nga. Hakbang ng tao. Solid yun. Solido, may bakat pa nga eh. Ibig sabihin, solid yung tumapak dyan. May tao dyan eh. Paano kayo nakasigurado sir na walang tao dyan? Solid yung hakbang Putik pa yata yan. Ngayon ko, tingnan natin kung anong sasabihin nila. kinakausap namin sila. Ngayon, may humakbang po habang nakikipag-usap. Ngayon, nagulat ako, nakita ko to. Ayan, kitang-kita po. Kaya gagamitan ko agad ng divining rod ang mga bakas ng paa dito sa Sempio Mansion para malaman kung sa entity ba ito o sa tao lamang. So guys, tingnan natin kung yung bakas na nakita natin ay bakas ng isang entity kasi gagamitin ni Eric yung divine rod. So pag nag-i-kiss yun, ibig sabihin merong negative energy. Kaya hindi talaga galing sa tao. Ang isa pang nakakapagtaka ay galing sa may gawing lamig
lamesa kung saan kami nagpendulum ritual kanina, yung bakas ng paa. Habang kami nagpe-pendulum ritual kanina, ay meron kaming mga naririnig na naglalakad malapit sa amin. Gagamitan ko na ng divining rod para malaman kung sa tao o sa entity ang bakas ng paa na nakita namin. Kaya ito ang nangyari. Ayan. Oh, grabe, kinabot ko. Saktong-sakto. Okay, ito yung isa. Ito yung isa. Ito. Ito yung isa. Oh! Guys, saktong-sakto sa bakas. Kasi kung makikita nyo, lahat kami. Nakachinelas kami lahat. Hindi kami nakapaa. At sabi nung may-ari, walang umaakit dito na nakawalang tsinelas. Ayan. Yung narinig namin yabang, ito siya, ito yun. Ito yun guys. Kitang-kita nyo. Paan ng tao yan na walang tsinelas? Oo nga. Ano, meron kami mga tsinelas. At kung posibleng bumakat yung paa namin dito sa sahig. At ginamitan ko ulit ng aking divining rod ang mga bakas ng paa. Pero sa ngayon ay hindi na ako titingin kung nasaan yung mismong bakas ng paa upang malaman talaga kung nadedetect talaga ng aking divining rod na extension ng aking psychic ability. Makikita nyo rito. Ayan siya oh. So subukan natin ng divine rod ni Kuya Rick kung eke siya dito. Sige Kuya Rick. Oh, guys, Mare. Guys, sa kita nyo bumibig. Yun yung sinasabi ko, sir, eh. Pagbukat dito, ayun oh. Yun yung sinasabi ko, sir. Dapat may backup na EMF yan, eh. Kasi kung narinig nyo yan na may tumatapak dyan, ibig sabihin, nandyan lang yan. Dapat yun, ma-verified ng EMF meter. Well, anyway, okay naman yung mga video niyo, sir. May mga suggestion lang naman ako. Hindi criticism yun, sir, ah. Suggestion lang yun sa akin, sir. Para naman talagang ma-verified. Ma-verified yung mga claim. All in all, okay naman yung okay naman yung exploration nyo. Mga legit naman. So, ayun. Paki-subscribe nyo na lang Kuya Rick TV. Pakidami na rin yung channel natin. Subscribe, like, share. Pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga engkwentrong katatakutan at kababalaghan. So hanggang doon na lang. Maraming salamat sa videos mo. Sa video mo, Kuya Rick TV. Sana meron pa ulit ma-reactan. Ay, yung una mo pala, re-reactan ko din yun. Pero alam ko natira na yata ni Kuya sa Akmed yun eh. Pero sige, titirahin ko din. Maraming salamat sa videos mo, Kuya Rick TV. Ayan, hanggang doon na lang mga kaengkwentro. Bye-bye.